Pero ang medyo nakakabahala at nakakasakit sa damdamin yung pabalikin ka na lang sa magulang mo, yung ibalik ka sa biyanan. Kaya kausapin mo yung kausapin mo yung asawa mo. Sobrang natatakot po talaga ako, Daddy Frank. Isang gabi po, hindi po talaga ako nakatulog. Kasi po iniisip ko po, baka magising ko po, wala na po akong makita. Jeff, dito yun. Ay. Apo! Kumusta? Okay lang po, Daddy Frank. Oh, Opo po kayo, Daddy Frank. Pasok po kayo. okay. Ano pangalan niyo, ma'am? Puli po. Poy? Okay. Kayo yung nagpunta doon sa bahay namin nakaraan kay Daddy Frankie? Opo, ako po. Okay. So, kilala mo naman na. Pwede ba kami tumuloy? Opo, pwede po. Tara guys, pasok tayo. Kumusta kayo dito? Ito po, Daddy Frankie, patuloy pong lumalaban sa hamon po ng buhay. Oh, bakit? Ilang taong ka na ba? 29 years old po. 29. Opo. May asawa na? Opo. Ilan ang anak? 2 po. Upo ka. Tayo na. Hindi, sige lang. Huwag mo ko alalahanin. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Makiupo ako rito Magandang umaga po sa atin lahat. Siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan. Sa araw na ito mga kababayan, si Poy, Opo. no? Poy po. Si Ma'am Poy na tawag nito. Pumunta po sila sa shelter nakarang araw. At nagkataon na wala po si Daddy Frankie. Usually naman mga kababayan, pag may mga pupunta doon sa shelter, kinukuha namin ng address, tapos ini-interview. And then pagka wala ng schedule or time na nila, sila naman ang pupuntahan namin. Kaya ito ngayon mga kababayan, dahil ayon sa kanyang mga sinasabi ay may problema ay dahil din sa kahirapan ng buhay. Hoy, kumusta ka na? Ito po, okay naman po, pero pabalik-balik po ako ng hospital, Daddy Frankie. Kasi po dahil po sa kalagayan po ng mata ko. Bali, 2 beses na po akong sinitiscan. Tapos, nakita naman po na clear po lahat ng result ko. Kaya lang po kasi yung mata ko po, nagsha-shadow pa rin po siya. Kaya, may bago pong nirequest yung doktor na yung anti-body test po siya. Baka po kasi nanggagaling po sa katawan, hindi po sa ulo yung yung nararamdaman ko daw po. Tapos napansin ko bakit ganyan yung boses mo parang... Opo, may sinusitis rin po ako, Daddy Frankie. Nagagamot din po ako. Opo, nagagamot din po ako. May ini-supply po ako, tapos may ininom rin po akong gamot. Tapos, sabi po ni Doc, 1 month daw po, magagamot po ako, tapos babalik din po ako sa kanya. Follow up, check up. Sa Region 1 po ako, nagpapacheck up, Daddy Frankie. Kaya pala nagpunta ka sa bahay. Opo, kasi kailangan ko. Ano bang hanap buhay ninyo mag-asawa? Nagbebendor po ako, Daddy Frankie. Fishball, kikam yung binibenta ko po. Pero nahinto po kasi pinapaalis po ako, Daddy Frankie, dun sa pinagbibintahan ko po. Saan ka ba nagbibenta? Sa school po. Saan school? Sa Nulyan po. Okay. Bakit ka naman pinaalis? Kasi yung tinda ko daw po bawal. Opo, bawal daw po yung paninda ko. Kaya, sabi po nila, hindi daw po ako pwedeng magtinda doon. Hanggang sa Daddy Frankie, ayun po, natigil po ako. Tapos, nagpatayo po ako ng maliit po na tinda sa harapan para kahit paano po, hindi po mahinto po yung paninda ko po. Yung asawa mo naman, anong trabaho? Kaka-start niya lang din po, nagkakarwash po siya. Sa karwash. Opo, 250 a day niya po nun, Daddy Frankie. Hirap. Opo. Sa panahon ngayon Kasi po nag-i-spray din po siya ng mangga.
Kaya lang po, hindi din po kasi diretso yun. Daddy Frankie. Kaya, ano po talaga, sa hirap po ng buhay, kahit ano po, maghanap po yung trabaho, para lang po Daddy Frankie, yung kahit paano may pang-araw-araw po kami. Ilang taon na yung mga anak mo? 4 years old po yung babae, tapos 10 years old po yung lalaki. Maliit pa. Opo, Ilang maliit. taon ka na ulit? 29 po. Bata mo pa. Umaga po ako mag-asawa, Daddy Frankie. Maaga ka nag-asawa. Opo. Ingatan mo yung sarili mo. Opo. Bata ka pa marami ka pang pwedeng gawin. Malaki pa yung opportunity. Opo. Lalo sa itsura mong yan, may itsura, maganda ka. Huwag na huwag mong pababayaan sarili mo. Opo. Din po ako, Daddy Frankie, nag-dicer din po ako. Dahil sir, Opo, promo-dicer po, kaya lang po hindi po kinaya ng katawan ko. Sobrang namayat po kasi ako, hinahabol ko po yung oras. Sa outlet ko po kasi dalawa po yung outlet ko, hinahabol ko po yung oras. Ayun po, namayat po ako, tas naduling po yung dalawang mata ko. Baling pangalong beses na po na nangyari sa akin to, Daddy Frankie. Opo. Kaya gusto ko po talagang gumaling kung saan po nagmumula yung sakit ko. Kasi nagsasyado pa rin po siya. Nahirapan po akong tumingin na diretso. so until now, hindi mo pa rin alam kung saan talaga nagkukos Hindi pa yung po. problema sa mata mo. Hindi pa po. Hindi pa po alam. Bakit? Saan hospital ba kayo nagpunta? Sa Region 1 po. So, Bali, specialista po siya. Galing pa po daw po siya ng Maynila. Opo, yung nag-check up po sa akin. Kasi ako pa po yung nag-aalaga kay mama. Nakabindalidan na po kasi siya eh. ay, bedridden din ang mama Opo. mo. Grabe Kasi naman. papa ko po may sakit din po. Nasaan ang nanat papa mo? Nandun po sila sa Don Pedro, sa likod po ng simbahan. Yung bahay po namin doon. So, ibig sabihin, hindi ka tiga dito. Opo, dito pa ako nakapag-asawa. Tiga dito yung asawa mo. Opo. Napakahirap naman ang sitwasyon mo. Poli, no? Poye po. Poyi. Opo. Mahirap na, pati nanay, tatay mo, bedridden na. Opo. Tapos Ako pa po yung nag-aalaga. Ikaw. Opo. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po, kaso mga busy rin po kasi sila. May kanya-kanya din po silang trabaho. Kaya pinapasyalan lang po si mama. Opo. Ang asawa mo ilang taon? 37 years old, Daddy Frankie. Napakahirap. Ganun ba kahirap ang buhay? Hindi nakapaghanap ng ibang trabaho yung asawa mo? Sorry ha. Opo. Hindi naman sa minamaliit ko urwat yung karwa. Siyempre, sa halagang 250 mga kababayan, may 2 anak, talagang hindi sasapat. Lalo na pag gaganito, susubukin tayo ng panahon. May mga dadatnan tayo ng ganitong karamdaman. Talagang hindi sapat, kulang na kulang sa pagkain pa lang, budget pa lang ng 2 bata, yung 250. Okay rin sana mga karaos kahit papano, wag lang naman sana tayong datnan or pagdaanan ng mga sakit, mga ganitong pagsubok. Kaya talagang mga kababayan, napapaiyak si ate. Salamat sa Panginoon at sa dami ng nagpupunta sa bahay, sa dami ng aming mga pinupuntahan, ay nakarating din kami dito. So itong bahay nyo, Hindi po sa amin to, Daddy Frankie. Bali, kubo po nila to. Ginawa lang po namin siyang bahay. kubo na. Opo, sa bayaw ko po ito. So ginawa nyo ng bahay. Opo, ginawa po namin bahay. Kasi galing po kami ng Baguio, Daddy Frankie. Nagtrabaho po ako, nagtrabaho din po yung asawa ko. Kaso nga lang po yung anak po namin panganay, nag-convulsion po siya. Kaya, ayun po, napag-isipan namin na dito na lang po titira para hindi po siya maiwanan. Kasi po, yun nga, baka kailangan niya ng yung bilang isang ina, ganun. Full na, attention. Full attention. Kaya, ayun po, hindi na po kami bumalik. Kaya, hindi po talaga kami nakapagpagawa ng bahay, Daddy Frankie. Kubo ng, kubo nila to, ng bayanan ko po. Ginawa po namin bahay. Ginawa nyo na lang bahay. So ibig Opo. sabihin, nag-asawa kayo, parang Opo, mga gamit lang po. hindi nabili. naka-ready. Opo, hindi po naka-ready. So ngayon, sa mga sakit mo nararamdaman, bali 2 yung sakit mo. Opo, 2 po. Gaano kahirap? Sobrang hirap po, Daddy Frankie. Lalo na po pag nagtitrigger po siya.
Yung pong sobrang nahirapan po. Kasi ano po, masakit po yung yung isa ko pong mata. Kaya sobrang hirap po talaga, Daddy Frankie. Kaya gusto ko po talagang gumaling para kahit paano po, makapaghanap din po ng panibagong trabaho, ganun po. Or magtinda po diretso po doon sa harap. Kasi hindi pa ako diretso nagtitinda, Daddy Frankie. O, hindi pa ako diretso nagtitinda kasi yung puhunan ko po doon, inuutang ko pa po. Pag nabenta ko po siya, babayaran ko po siya. Tapos, papautangin po ako ulit. Parang consignment. Opo, ganun po. Kaya sobrang bait po nung pinagkukuhanan ko kasi pinapautang niya po ako. Kaawa mga kababayan. Kasi syempre mga ganito, nasasabi kong kapalaran, sinusubok talaga sila, no? Although may mga kasabihan din minsan sa pag-aasawa talaga kailangan paghandaan. Pero alam naman natin, nandyan naman sila. Matanong ko lang, kumusta naman kayong mag-asawa? Kumusta relasyon ninyo? Minsan po, may time po na nag-aaway po kami sa financial po talaga. Lalo parang ako. Sa financial nag-aaway kayo? Lalo na po na may sakit po ako. Minsan, napagdadaldalan ko rin po siya. Kasi po, kulang na kulang po talaga. Po kasi yung mahal po yung mga gamot po, Daddy Frankie. Mahal po siya, kaya minsan napagsasalitaan ko po siya ng masasakit. Ano sinasabi niya sa'yo? Sabi niya, umuwi na lang daw po ako sa amin, sa bahay po namin. Ano ibig niyan sabihin? Yun nga po. Uwi na lang daw po ako, sabi niya. Bakit niyo nasasabing uwi ka na lang sa inyo? Kaya Parang po, ibinabalik ka na niya, gano'n? Opo, ganun po. Sabi ko, hindi naman ganyan. Sabi ko, maghanap ka ng maganda-gandang trabaho para kahit pa paano. Yung mga anak mo, pag may hiningi, may bibigyan natin. Sabi ko sa kanya. Tama. Opo. Kasi kawawa naman sila. Dadalawa na nga lang sila. Hindi pa natin sila, mabuhay ng maayos. Sabi ko po, Daddy Frankie sa kanya. Ayun po, nag-aaway po talaga kami. Daddy Frankie sa financial po talaga. Sa financial laging Opo. malimit pag-awa. Opo, yun po naman. Honestly naman mga kababayan, no? Sa umpisa, bagong sama pa lang, syempre wala pa tayong binubuhay, wala pa tayong mga responsibilidad. Masaya. Masaya pa. Pero ito ang magiging senaryo talaga at inamin din ni ate na ang pag-aawayan simula ng away, pera, financially. Pero kung may magandang trabaho talaga sana, magandang sweldo, nasusuportahan yung mga pangailangan, hindi sila magkakaroon ng away, no? Usually talaga yan sa mag-aasawa. Lalong-lalo na kay ate na may nararamdaman, gusto niya magpagaling, pero dapat talaga hindi pwedeng ipagpaliban yung nararamdaman mo. Hindi pwede ate, kailangan tutukan kasi pag nabulag ka, mas kawawa ka. Opo. Napakahirap walang paningin. Opo. Maliliit pa yung anak mo. Sobrang natatakot po talaga ako, Daddy Frankie. Isang gabi po, hindi po talaga ako nakatulog. Kasi po iniisip ko po, baka magising ko po, wala na po akong makita. Kasi hindi ko po alam kung ano po yung sakit ko eh. Hindi pa po masabi ng doktor. Basta sabi niya po, ingat lang daw po ako, sabi niya. Pero dapat malaman natin. Opo, pinapagawa niya po yung test. Anong test? Antibody test po siya. Antibody test. Saan gagawin mo? Ano daw po, sa hip recession sa BHF po. Kasi wala po sa ibang hospital. Daddy Frankie, nagtanong-tanong na rin po ako. Wala daw po sa ibang hospital. Saan hospital? Sa Region 1 wala din po. Tapos sa Bulingit po sa San Carlos, wala din po. Sa Bless po, wala din po. Sa hip recession lang po siya. Sa BHF po, sa Kalasyaw. Sa Kalasyaw. Opo. Sigurado meron doon. Opo, meron po. Bakit hindi kayo makapunta doon? Saan po, Daddy Frankie? Sa ospital na yun para malaman yung sakit mo. Anong pinaka main reason ba't hindi kayo nagpupunta doon? Eh may repair naman na ang doktor. Hindi pa po namin na ipapagawa yung test po. Kaya nga, bakit hindi nyo pa nagagawa? Sa hirap po ng buhay, Daddy Frankie. Because of Opo. money. Opo, Ay, wala walang pa pera. akong,
Wala pa akong sapat na na pera, Daddy Hindi ba Frankie, na nakahanap yung asawa mo ng pera kahit Hindi. manghiram muna dyan para at least malaman. Pag nalaman na yung sakit mo, mababigyan na ng gamot, di ba? yun nga po, wala din po magpahiram, Daddy Frankie. Baka hindi rin po namin mabayaran. Kailan pa ba nagsimula eh? Ano po, almost, na po siya 4 weeks. 4 weeks na. Opo. Ganun ba kalaki ang kailangan para kailangan pera? Opo. Mga magkano? Ano daw po yun, nagtanong po yung yung nagtutulong po sa akin, sa simbahan po namin, nasa 6K daw po, Daddy Frankie. Opo, 6,000 po. So sa ngayon, kumusta naman ang loob ng bahay? May bigas kayo? Kunti na po. Kunti na. Opo. Pero mga kababayan, pansin nyo, kahit may problema siya, umiiyak, pero pag kinakausap ko, palangiti. Huh? Tama yan, laban lang. Opo, laban lang po. Maging matatag ka. Apa. Huwag kang mahiya kung saan may mga pwedeng pagkakitaan, ganyan ginagawa, tuloy-tuloy mo lang yan. Opo. Sinusubukan ka lang ng panahon. Sinusubukan lang kayong mag-asawa. Opo. Mag-usap kayong maigi. Walang makasolve yan, dalawa kayo, magtulungan kayo. Opo. Huwag kayong mag-away. Naintindihan kita. Siyempre, alam ko yung pakiramdam na kaya siya tinanggap ko, kaya siya inasawa ko, para maging partner tayo. Ano man ang problema mo, tulungan kita. Problema ko, tulungan mo ko. Siguro yan ang usapan natin bago tayo magsama. Diba mga kababayan? Pero during that time na ito, dalawa-dalawa na yung nararamdaman niyang sakit. Gusto niyang malaman kung saan nanggaling para mabigyan ng tamang gamot, kasolusyonan. Sa hirap din ng buhay, hindi rin natin masisi yung asawa. Pero ang medyo nakakabahala at nakakasakit sa damdamin yung pabalikin ka na lang sa magulang mo, yung ibalik ka sa biyanan, medyo pangit. Kaya kausapin mo yung kausapin mo yung asawa mo na mag-usap kayong dalawa. Ha? Tapos ganito na lang guys. Mga kababayan, tulungan natin si ate. Kuya Rizky, ay Jessie, pahingisan sa akong bigas. Para makatulong. So, anong oras babalik ang asawa mo? Mamaya pa po, mga alas 6 po. Alas 6. Opo. Pero pag may magpapakaros pa daw po, hindi pa po siya makakauwi. Alas 6 ng hapon? Hapon na po. Tulad po ngayon, Daddy Frank, wala po kaming ulam. Hindi ko po alam kung ano pong ipapabaon ko sa anak ko sa school po. Pumapasok din Opo, sila. grade 5 po. Hindi po yung panganay ko lang po yung pumapasok, Daddy Frankie. Panganay lang. Opo. Walang ulam. Opo. Anong Wala ulam nyo pong kanina umaga? Ano po? Wala po, hindi pa nag-ano sa. Hindi pa nag-almusal. Hindi pa po. Alas 9 na. Hindi. Okay. So, gustong-gusto mo talagang mapacheck up yung mata mo. Opo. Gusto mong malaman ang sakit mo. Opo. Sa palagay mo, in your opinion, matagal mo na bang nararamdaman? Matagal na po. Nanlalabo? Hindi po siya nanlalabo, duling po. Naduduling? Naduduling po. Pero wala naman kayong lahing ganyan. Wala naman po. Sa'yo lang talaga. Opo, sa akin. Mga kapatid mo, wala naman naging... Wala naman po. Biglaan lang po siyang dumating po na sakit. Baka naman nagkukulang ka sa vitamins kasi kailangan yung maraming vitamin. Kuya Rizky, thank you. Ayan. Ito na lang. Bigay tayo ng ang bigat. No? Tsaka pangkulang. No? Pero doon ako mga kababayan, nagpo-focus sa mata ng ate. Kasi mahirap talaga. Marami na akong napuntahan na tulungan ng mga tao na walang paningin. Okay lang mahirap, huwag lang tayo mawalan ng paningin dahil ultimo pagligo mo, pagkain mo, magtimpla ka lang ng kape, hindi ka sigurado. No? Kaya napakahirap. Pero dahil ginabayan ako ng Panginoon, mga kababayan, na mapunta rito at makilala sila,
magsiset po kami ng araw. Tutulungan natin si ate, check up natin para malaman natin kung ano yung sakit niya. Okay? Ate, papalit kami at kukunin namin ang contact number mo after ng usapan natin na to. Magsiset kami ng schedule para samahan ka namin. Ako mismo magdadala sa'yo sa hospital na yun para malaman mo kung ano yung cause ng pagkaduling panlalabo ng iyong mata, no? Opo, Daddy. Tingin ko rin kung bakit ka nangungungo, yung sinus na sinasabi mo is connected na yan. Palagay ko lang, wag naman sana. Sana minor lang, no? Ipag-pray natin mga kababayan. Kasi nakakaawa yung dalawa niyang anak, no? Tsaka yun, magsiset tayo ng araw. Ikaw ba anytime pwede? Ano yung mga possible mo? Ano po, minsan po kasi Daddy Frankie, hindi pa ako nagpupunta ng bahay. Dede ako ng isang araw. Ganun po. Tas bukas po pupunta, ganun po. Tas bukas po hindi. Saan? Sa Don Pedro po. Para linisan po si Mama. Regularly talaga pinupuntahan mo sila. Opo, regularly po. Kahit ganyan may sakit ka na. Opo. Nangungutar pa po ako, Daddy Frankie. Opo. Tapos nakikita mo pa. Ginaganyan ko po siya. Ay, Pinipilit mag-ingat ko. ka. Opo. Kasi kailangan po Daddy Frankie. Bakit? Napunta po si Mama. Kasi po lilinisan ko po siya, papakainin, didimpuhan ko. Kapalitan ko ng diaper. So, bigyan kita pambiling ulam, ha? Opo. Mga kababayan, mga kabarang. Tapos, magsisit ako ng araw. Sisit ako ng araw para samahan ka namin. Okay ba yon, Kuya Sam? Yes po. Samahan natin siya, ha? Opo. Huwag kang mag-alala. Pag sinamahan ka namin sa check-up mo, wala kang gagastusin. Si Daddy Frankie ang bahala. No? Basta magtiwala ka lang kay God. Magtiwala ka sa amin. Okay? Ilan taon ka ulit? 29 po. 29. Tapos asawa mo, 37. 37. Ahead siya ng 10 years. Opo. Huwag mong mamasamahin. Ano nga natapos mo? High school graduate. High school graduate. Yung asawa mo. Ano po? ALS po. Nag-high school graduate. High school. Nag-ALS po. Pero sana maghanap din siya ng mas trabaho, ano? Pero wala akong ano yan. Nalaman ko, natanong ko lang, no? Okay. Ito, mayroon ako dito, 3,000 pambili yung ulam. Okay po. Maraming po salamat, Daddy Frank. Sobrang hirap po ng buhay namin. Salamat po kasi, napuntahan niyo po ako dito. Sobrang tagal ko na po na, Daddy Frank, gusto kong pumunta sa inyo. Salamat po kasi napuntahan niyo po ako dito, Daddy Frankie. Maraming salamat po. Mag-pray ka kay God. Apo. Si God lang ang dahilan kung bakit kami nakarating dito. Apo. Hindi ito mangyayari kung hindi sa gabay ng ating Panginoon, no? Apo. Si Daddy Frankie at ang aking team, kasangkapan lang ng ating Panginoon. Apo. Kaya always thank you. Thank you, Lord. Sana umaba pa ang buhay natin para marami pa tayo matulungan. At sa inyo rin, mga kababayan, isa kayo sa reason kung bakit hanggang ngayon nandito si Daddy Frankie. Hindi po magagawa ni Daddy Frankie ang mga ganitong pagtulong, pagbigay ng mga ayuda, bigas, ano't ano man ang mga naibibigay ko. Kayo po ang dahilan. Hindi po mangyayari to kung wala kayo. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, thank you so much. Abangan nyo mga kababayan, sama-sama nating alamin kung ano talaga ang cause ng pagkakatuling ni ate. Sayang, napakaganda naman niya. Maliliit pa yung mga anak niya. Negosyante pa naman. Marami pa siyang pwedeng gawin. No? Kaya, mission ni Daddy Frankie, isasama ko siya sa logbook ko. Lista natin siya para matulungan. Pa-check up natin siya. Sasamahan ka namin, ma'am. Opo. Happy ka ba na nakarating si Daddy Frankie? Opo, happy po. Sobrang saya po, Daddy Frank. Think positive lang, ha? Opo. Huwag mawala ng pag-asa. Opo, maraming salamat. Bata ka pa. Opo. God bless. Thank you po. Maraming salamat mga kababayan. Pansamantala si Daddy Frankie po ay magpapaalam sa inyo. Gaya na aking sinabi, abangan nyo po at samahan nyo po kami para malaman natin ang sakit ni ate. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all po and God bless.
Bye-bye po. Daddy Frankie, maraming salamat po.